Para sa Rated X number 19, Canton Israel po, isa sa mga lead conveners ng X sa smuggling movement at maghahatid balita hinggil sa illegal tobacco trade na nakarating sa Kongreso. Yan po ay kinasasangkutan ng Flava Corporation. Kung kayo'y may impormasyon kaugnay sa Yossi Smuggling, maaari po ninyong iparating yan sa 0927-809-2538. That's 0927-809-2538. Huwag po kayong mag-atubili dahil lahat ng impormasyon na inyong ibabahagi sa amin ay strictly confidential. Pinaabot ko rin po ang aking paanyaya na ang X sa Smuggling ay nasa Facebook po. Yan po ay nasa facebook.com/X sa Smuggling. At bago po natin dakuan ang pinakatampok na paksa sa episode na ito, maligaya ko pong inaanunsyo na ang SB or Senate Bill 2432 ay pasado na po sa Senado. Aantayin na lang po natin ang pagpirma o pagbito ng Pangulong Marcos sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Kaya kayong mga smugglers, maghunos dili na kayo dahil mahigpit ang ngipin ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. At dyan po kayo may miligro, kaya maghunos dili kayo, lalo na yung mga inuutusan lamang dyan, bago po kayo sumampa. Bago ho kayo sumali sa anumang network ng mga organized crime syndicates na yan, mag-isip-isip kayo at isipin ninyo ang Senate Bill 2432. And naantay na lamang ho yan kung kailan po ito'y may isa sa batas at mag-a-assign na po ng numero para sa Republic Act blank 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 na may pamagat na Anti-Agricultural Economic Sabotage. At ito po ang isa sa mga pinakamainit na balita na kalalabas lang. Kung merong 1.4 million pieces na nakumpiska dito sa Pilipinas, no? Meron din pong 1.4 million pieces ng vape products, vape items under the brand Elf Bar na nakumpiska naman sa Amerika. Ano po kaya ang misteryo sa likod ng bilang na ito? 1.4 million pieces. Kakukumpiska lang nitong Disyembre sa Amerika, kalalabas lang itong balita, mainit na mainit po, at 1.4 million pieces din ang nakumpiska dito sa ating bansa. Nauna nga lang ho tayo. Ano ba meron sa 1.4 million pieces? Yan po ba may kaugnayan dun sa pagsasalansan doon sa container van? Ang 1.4 million pieces pa ay may katumbas na 10 container van halimbawa, dahil ganun din po ang nakumpiska doon po sa Amerika. At ang hugis, yung shape nung nasa kahon na vape item ay kalintulad din po nung mga unang lumabas. Ako'y nakagamit po niyan ng Flava. Kahalintulad po sa Flava, ito pong nakikita natin sa larawang ito. So malalim-lalim po ito. Kung lalalim man ho ng Kongreso ito o kung makarating man sa Senado, marami po palang mga areas na pwede pong silipin. At para sa unang hanay ng ating pong tampok na pag-uulat, ito po, dahil hindi notaryado, Jen Vincent Fabro pinapa-aresto. Ano po ang hindi notaryado? Yung kanya pong medical certificate, kasi hindi po siya dumalo doon sa hearing. Pinatawag po siya, tinakda po ang December 12, dapat nandudong ka. Pero hindi po siya sumipot. Ano po ang naging sunod na aksyon ng Kongreso? Narito. So far po, Mr. Jen Vincent Fabro, the CEO of Flava Corporation, and Mr. Reynald Dianto are not here. Mr. Fabro sent us a medical certificate saying that he has viral conjunctivitis. Your Honor. The medical certificate has no notarization. There has to be a notarization. What is notarized here is the
it is as Vincent Fabro Okay. is also an arrest warrant for Vincent Fabro residing. I guess, are there any objections? Hearing none, so the COMSEC is hereby instructed to please coordinate. Ayan. Pinaparesto dahil may sore eyes. Hindi notaryado eh. Ngaw, ang sunod. Ang sabi ni Congressman Rufus, wala na sa Shopee ang Flava. At ang pagbebenta sa Lazada ay pinahihinto. Ito po ay isa sa mga mariing panawagan ng NCUP noon pa man, pero ang titigas ng ulo nitong mga online shopping platforms na nababanggit. So ito ang karugtong. One thing is that once again we reiterate the DTI to issue a directive to Lazada to stop, to cease from selling. As of now, I have checked. Flava, e-cigarettes are still on the market. And so in spite of all what is being done here, Lazada continues to sell online. We also urge the DTI to inform Shopee to continue its non-sale of online of the Flava products. So that is our request to DTI to support our chairman. Let us cease. Let us not allow them to continue selling, especially because they are also selling to minors. All the minors will click is that they're over 18, but that is not. That should not be the case. So since we are investigating this and probably criminal cases will be filed later, we urge the DTI to make sure that there will be a pulling out of all of these ads in their online list. Ang pagkakaalam mo ni Congressman Rufus Rodriguez ay wala na sa Shopee ang Flava. Pero bakit live pa din ang shopping section ni Lilac Season Tayaban sa Shopee? Ito. Makikita po rito. Lilac VS. Ano po yung VS? Vape Shop. Sa Shopee Live po ito. Pakikita ko po sa inyo. Ayan. Nagre-refresh pa ho. So, nandito Flava Geek Bar, Ox Bar Pro, Rage Liquid, Flava Ox Bar Sari-Sari, may Epoch, Lilac VS, Flava. At nandito rin po yung mga certificate ng Flava, Lilac Vape Shop, at yung SEC registration nila, andyan dyan, no? Pati yung kanilang mayor's permit. Dahil nag-ooperate ng shop, ang CEO, dahil CEO na siya ngayon, sa may area ng Sampaloc. So, correction po sana, ito'y makarating ho sa ating mga mambabatas na patuloy pa rin ang Shopee sa pagpo-post, pagbebenta ng Flava. Ngayon, dakuha natin ang susunod na tampok. Taktika? Taktika kaya kung bakit nila ginugulo ang usapin. Nagtutulakan ho sila eh. Sino? Sa pagitan ni Dennis Rostata at ni Lilac Tayaban. Yan ba kaya ay sinasadya para ang atmosphere dun sa loob ng pagpupulong ay magkagulo-gulo at mawala na sa direksyon? Ating pakinggan. Now, Mr. Rostata, my first question is directly. Here is an affidavit. Although there is some question of the authenticity, but we can go beyond that. There's an allegation. May we know, Mr. Rostata, are you the importer of this Flava material, Flava e-cigarettes found in the Valenzuela warehouse? You are under oath, remind you. I'm not Your Honor. Not the importer. Yes. Okay. Now, how did you bring in this particular case? So you are not the importers. So you are stating now that you have nothing to do. Dencat has nothing to do with all the Flava e-cigarettes that were found in the warehouse.
You're under oath, huh? You have nothing to do. I'm not an importer, Your Honor. You're not important. Now let me go, Mr. Chairman, now to Plava. Who is the representative of Plava Corporation? Please identify yourself again. Lilac Tayaban po, Your Honor. Alila is here. Ms. Tayaban is here. Yeah. Ms. Tayaban, are you the importer of these e-cigarettes found at the warehouse? No po, Your Honor. You are not the importer. No po. And it seems that you are in touch with the manufacturing company. Because you know them also. This is Mr. Shi Li Chao. You're in contact with them. Yes po. You know them. Are you having business dealings with this person and this company? No po. So no. So you are so what is the connection between Flava Corporation and Shenzhen Maunda Technology? You know him, but you have no relation. What is therefore? What is the what do you have with him? With them? Bali, umu-order po kami kay Mr. Rostata po. And then, i-deliver po yung product sa amin door to door po sa warehouse. In other words, you therefore, Mm. Flava Corporations also orders the e-cigarettes from Denkat. Is that what you're saying? Yes po, Your Honor. Binili po namin from Mr. Dennis Rostata po, Your Honor. Now, what can you say therefore to the statement of Mr. Rostata that they are not the importer of this particular vape cigarettes? Wala po akong alam regarding sa importation. Sila po yung may contact. So you're in fact saying that he's lying in this committee because he said that they are not the importer. Oh, answer please. Mr. Rostata lied. Nandito po ba yon Totoo po ba yon na sa inyo niya kinukuha? Hindi po, Your Honor. Ang question ko lang, kasi we've been here for the past ilang hours na ba ito? 3 hours. Ang question ko lang, bakit hanggang ngayon hindi pa lumalabas yung importer? Sino ba? Who determines the importer? Is it customs? Is it kung sino ba? BI? Bakit hindi lumalabas? Kasi nagtuturuan, ang hirap naman itong nung posisyon natin na nakikinig lang tayo for the longest time. Aalis tayo rito na wala tayong nakita, walang kasagutan. So I want to know, sino ba talaga ang nagde-determine kung sino ang importer at hindi? Sino nga ba ang importer? Bakit nililito? Ginugulo ang usapin. Yan ba'y taktika para maligaw, iligaw yung mga nagtatanong. Ito ngayon. Di ba dapat manggaling sa BOC o sa Bureau of Customs ang mismong datos o pagkilala sa importer kung salat man sa papeles? Ayan din naman pagkakaalam ko. Siyempre, mas alam ng Bureau of Customs dahil dumadaan sa kanila, presumably, ang lahat ng mga imports. Pero bakit tila? Wala din. Alam ko, meron diyang mga ginagawa yung mga iba na taktika. Kapag nagkakaroon ng initan at may natutukoy o may napipintong isisure, alam niyo yung ginagawa, dinudukot. Noong panahon pa nung wala pang computerized forms, hindi pa masyado yung computerization sa loob ng customs, dinudukot po yung papel, winawala ho talagang sadya. Pero panoorin ho natin ang sagot ng customs. Yung pong Bureau of Customs na nakahuli po nung nag-raid po, sino po ba talaga ang pinanggalingan po ng mga Flava products na pinag-uusapan po natin ngayon? Mr. Bureau of Customs, bakit hindi mo ma-determine ngayon kung saan nanggaling? Sila naman ang may-ari. Sir, wala po kasi silang pinresent na import documents and they're also claiming that they did not import the items. Sinasabi ho nila si Dencat, but Dencat, sir, hindi naman, pareho po silang hindi accredited importer ng Bureau of Customs, sir. So, Mr. Chair, maliwanag po na kahit na sinasabi ni Mr. Yaban na sila po ang may-ari at siya po ay nagsasabi na binili niya naman kay Mr. Rostata, sabi naman ni Rostata, hindi naman po totoo yun. Wala po talagang may-ari.
Ang gulo, ang gulo ho, Pero nakaka-disappoint po yung sagot ng customs. Kung walang iprinisinta, wala na. Hindi kayo dapat ang magbibigay, magka-counter noong pagkawalan, nakawalan ng papeles dahil kayo mismo dumano sa inyo yan, presumably. Ibig ba sabihin, dumaan sa ilong? Kaya hindi ninyo nakita? At aasa kayo dun sa ipipresenta noong kliyente ninyo? Kung wala na, ganun ba yun? Sabi naman ng custom, magbabacktrack sila. Iba-backtrack daw nila. Magdadalawang buwan na wala pa rin yung backtrack. Di dapat antimano. Alam na nila kung sinong brokerage ang involved. Pero alam natin, talagang malalim ho ito kung palalalimin. No? So, anong sunod na highlight? Yung bank accounts ng Plava at ni Rostata pabubuksan sa AMLAC. Ito'y mas mabigat dahil yung anggulo ng money laundering ay maaari din pong maungkat. Kasi magkapatid po yan. Magkapatid po ang money laundering at smuggling sa tabako. Magkapatid ho ang illicit tobacco trade at money laundering. Sa ganitong kalaki ng involved, sigurado magiging interesting na naman po kapag yan po ay nabulatlat. Kaya kung yan po ay palalalimin, atin pong takuan. Okay lang ba sa iyo? Pabuksan namin ang bank account nyo para makita ko yung transaction. Under the AMLA law, any proceeds from unlawful activity, motu proprio, can be opened by AMLA anyway. Anyway, the committee will make a motion to look into your bank accounts to see really which money moved during that time between October 25 and November 7. Mr. Chairman, just like to be able to come back to how much did you deposit to the account of Dennis Rostata? Answer, please. So this is July. Para sa 78 million pesos po yung deposit namin to Mr. Dennis Rostata po. To his account. To his account po. Okay. Would you deny this that you received the 78 million or you received 78 million? I need to check to I move, Mr. Chairman, that Mr. Rostata be included in the AMLA by the Bureau of Customs. This is 78 million. So not only Plava, but also the Dennis Rostata, AMLA should be applied to him. There's an allegation, and this is a system of smuggling and not payment of customs duty, not payment of excise, which Plava is also responsible. So we would like, I move that Customs request AMLA to also open the account of Mr. Dennis Rostata. Bakit po sinasabi na ang money laundering at cigarette smuggling ay magkapatid? Maaari po natin iugnay ito na ito siguro ay may kinalaman ng international organized crime dahil sa Amerika, kahit po ng ating opening kanina, meron din pong 1.4 million 1.4 million pieces of e-cigarettes. Yung bilang po na nahuli rito sa Pilipinas 1.4 million din. Baka nga naman, may involved po dyan ang isa pong international organized crime na may kinalaman din po ang paglalaba o paglilinis ng mga dirty money, lalo na kapag yan ay nanggaling sa spurious origin. Money laundering, ano ba ito? Is the process of hiding or disguising the unlawful origin of property and hiding or disguising the true nature, origin, source, location, disposal, ownership, or title of property. In other words, money laundering means laundering dirty money until it becomes clean. Corrupt officials and other criminals use money laundering techniques to hide the true nature of their income. Research shows, kasi ito ay galing po sa isang research article na pamagat, is money laundering the main funding source for cigarette smuggling in European countries. Although dito po sa kaso natin vape, yan po ay matuturing na pong illicit tobacco trade. Kaya sinasabi, research shows that cigarette smuggling is linked to money laundering. The purpose of this article is to determine how money laundering is related to cigarette smuggling and which public authorities have a key role in combating this phenomena
in Georgia and Serbia. Pero ngayon lumalantad na, lumalabas na ho. Sa vape products dito sa Pilipinas at sa Amerika, ganun din po ngayon ang mainit na usapin. Okay? Pagpapatuloy. Ano ang mga nabuong katotohanan na sa investigasyon? Walang kilala na siyang importer. Pero may nagsasabi na sila ang may-ari. Binayaran si ganito sa ganyan. Alam niyo po, meron din po akong naulinigang balita noong pa na meron daw pong godfather. Ano ibig itong godfather na ito? Gusto niya, itong godfather na ito, ibig niya na lahat ng magpapadating ng vape products from China to the Philippines dadaan sa kanyang kamay. Ganyan po yung gusto niya na dumadaan sa kanyang kamay at mangungumisyon sa bawat piraso na lalapag dito sa bansa. Yan po ang godfather system. Meron daw pong ganyan. No? Wala po akong tinutukoy ng pangalan. Pero yung aking binabahagi lamang yung aking pong natunugan some year ago or 2 years ago na meron daw pong tumatayong padrino o godfather na gusto niya salain ang lahat ng mga dumarating na vape products o ini-import na vape products papunta dito sa Pilipinas. Pero sa kabila ng wala po talagang matibay na testimonyang na nasala ang ating mababang kapulungan, ano nga po ba ang mga nabuong katotohanan ayon sa investigasyon? Narito. If the seized goods marked flava were manufactured domestically, payment of appropriate excise tax to BIR should be proven. In other words, there should be an ATRI, authority to release imported goods. So if the goods were imported, release documents of proof of payment of duties should be produced. The seized inventory indicates that it was manufactured by Flava Corporation. Flava Corporation representative have submitted an affidavit to this committee that it was Shenzhen Mawanda Technology in China which manufactured and supplied the products, and that was supposed to be produced locally by Denka Trading. Regardless of whom the Chinese company sold the products, the label that the inventory was manufactured by Flava Corporation is false. Flava submitted documentation to the BOC on the seized inventory, indicating that it claims the stocks to be owned by them. Flava claims, however, that the stocks were locally purchased from Denkat and that the Chinese supplier supplied the products to Denkat. In Flava's version of events, Denkat is responsible for paying excise taxes as an importer. So what should be the true, regardless of whose version is correct? 1, the stock was definitely imported. There's no doubt. The only question is who imported them and how were they imported. 2, Flava is not a manufacturer of the brands it carries, contrary to what's stated to the BIR, but merely purchased them from another or imports them. 3, if purchasing from a local supplier, Flava should at least have paid VAT on that items purchased, which is also absent from the action of the customs. Binilang lang nila yung excise. The products were mislabeled as manufactured by Flava, and at least one party, whether the Chinese supplier or local supplier, is responsible for this false labeling. Chinese suppliers supposedly accomplished an affidavit should already be to provide the invoice and other documentation from which the committee can know who is the importer, the brokers responsible for the goods, which ports were used. I seriously, there's a debate whether it's Batangas or which Port of Manila. My gut feeling tells me it's Batangas. The declared value of the goods. Ayan. Meron po kasi tinatawag na OEM, yung tinatawag na Original Equipment Manufacturer. Na sila magmamanufacture, alam mo, i-import mo rin naman niya eventually. Kung in this case sa China, sila po ang manufacturer pero ang ilalagay po nilang tatak, yung gusto mong tatak. Nakakita na po ako niyan. White label ho lahat yung mga vapes na paninda nila pero ikaw na magtatatak kung anong gusto mong brand na ilagay doon. So, false representation nga naman kapag sinabing Flava Corporation dahil wala namang Flava Corporation doon sa origin. No? At yan po ay tinatak po yan intended for local distribution under the Flava banner. So, yun po ang na-establish. Ito'y definitely imported at ginawa ng Shenzhen Mawanda para sa Flava. Pero ni-misrepresent, ni-mislabel at sinasabing manufactured by Flava. Wala naman pong makitang manufacturing facility ang Flava
Corporation. So yan po ang ilang nakikita at sinasabi nga definitely imported, pero ang tanong saan pinadaan. Yun ang hindi pa rin nila matukoy dahil talaga yatang sinasadya na ma-lose track, mawala po sa traction yung mga nag-iimbestiga. Kaya nga sabi ni Congressman Umali, ano ba to? Nakaupo tayo dito 2 oras mahigit, pero wala pa rin pong na-extract na vital information tungkol sa origin ng mga nakumpiskang 1.4 million pieces ng vape. Sa pagtatapos. But, I was talking to the COMSEC and everybody. Probably we can proceed already, Mr. Chairman, with our recommendation. Because I strongly feel that there are responsible people here. So that our recommendation will now be part of the filing of the customs and also the BIR. We have to bring them to court so that there they can present everything. But prima facie, there are now evidences that there are people responsible for importation and for non-payment of customs duties and also excise tax evasion. So I think, Mr. Chairman, we can proceed subject, of course, to the filing of all the documents you have requested them so that we can now prepare within this week the committee report. And we will therefore be giving copies of the committee report to the DTI, to the Bureau of Customs, and the BIR for their proper implementation of the resolution, Mr. Chairman. Okay. With a warning to everyone that we cannot evade the law. We cannot evade taxes. The long arm of the law will reach you. And that is why they will reach everyone. We are very concerned about 11,900, that it will be properly observed by everyone. With that, Mr. Chairman, thank you. Thank you to our colleagues present here and our resource person. Move to adjourn, Mr. Chairman. Ayan, binigyan din po ang RA 11900. Ang inyong lingkod, sa ilalim po ng aming organisasyon na Nicotine Consumers Union of the Philippines, sinulong po ang isa po sa mga nagsulong at sumuporta sa RA na 11900 na yan, at talaga pong sasama ang ating loob kapag yan ay binaboy o kung nailalagay lamang po na pabaliwala. Ilan po sa mga napansin ho ni Congressman Salceda dun sa pagpupulong ay yung pagsasagawa ng events sponsored ng Flava, malaki, magarbo, kinatatampukan ng mga sexy influencers, at talaga pong entertaining po pagdating po sa paglo-launch ng kanilang mga produkto. Kaya tinanong ni Congressman Salceda, di ba't bawal yung mga promotion na yan sa ilalim ng RA 11900? So marami pong activity kasi na nabalahura yung RA 11900, yung mga provision, hindi po sila napagpayuhan ng maigi. At ayan po, maring humantong, ayan na nga, humantong na nga sa ganyan, na mabibigyan po ng pansin, magbibigyan ng masamang puna, at yan po ay ikaka-defeat, yan po ay nasa disadvantage po ng vape industry in the long run. Kasi po may mga nakaabang ho dyan. Huwag po tayong magpapakumpiyansa na protektado tayo ng RA 11900, tapos tayo rin pala ang hindi nagbibigay ng proper observance doon po sa mga nakasaad dyan sa batas. Dahil may mga buitre, may mga nakaabang ho dyan na ang kanilang layon ay ipaban ang vape. Nandiyan dyan ho yan, yung mga bataan ng The Union, bataan ng Bloomberg, nakaabang po yan. At meron din po sila dyan sa Senado, may mga bataan din ho yan dyan. Na nagtatanggol sa kalusugan, kaya dapat ipaban ang vape. Hindi nila lingid sa kaalaman nila, nakakatulong ang vape para po dun sa mga ibig huminto sa paninigarilyo dahil mas peligro ang paninigarilyo kaysa dun sa pagbe-vape. Kaya dapat sana ito isa pong public health. Gawin po itong public health directive dahil nakakatulong po ang vape, paggamit ng heated tobacco, doon sa kalusugan ng mga naninigarilyo, lalo na yung mga hindi na makapag
pigil. Ang tanging vape at yung mga iba pang mga solusyon, alternatibo, ang kanila na lang pong maaring dakuan para po sa kanilang mabuting kalusugan. So, wag po natin sa walang bahala ang mga nakalagay dyan sa 11,900 dahil konting pagkakamali, maaari pong palakihin ng mga grupong gustong ipaban ang vape.